Sorry, mga kabataan ngayon. Oo. Mga weak kayo. Oh. Kami nga dati, wala kaming depression, ganito, ganyan eh. Yo, check. Sarap matulog, no? Ina ngayon nagigets ko yung tatay ko dati. Wala siyang ibang ginawa kundi patulogin ako ng patulogin eh. No? Tas ayoko. Ina ngayon ko siya na-appreciate. Kasi pag tanda mo pala, wala ka na palang oras matulog ang puta. O, dati matulog ka. Kagising ko lang eh. Matulog ka ulit. Para lumaki ka. Kaya ako tumangkad ng ganito. Tulog ako ng tulog. Ito. Tingin ko, Brad, nitong mga nakaraang era mo na hustle grind ka, kulang ka sa tulog. Oo, sobra. Dumating sa point na nalalagas yung buhok ko. Kaya Shit. nagtigil ako ng long hair. Nalalagas talaga, pre. As in, magaganon mo sa sahig. Parang nakaiipunan ba? Oh. Naiipunan. Kaya ako nasabi, bro, kasi yung experience ko naman yun, palong-palo ako, boy. Mga panahon na yun. Ngayon, parang okay, tulog ako, mga gantong oras, alas 10, 11, late na yan, gising umaga, 4, 5, may isang araw. Excited ako mag-workout sa umaga, bro. Yeah. Excited ako dito, excited ako sa gaganapan ko sa kinabukasan, anong gagawin ko. So, parang, okay, sarap matulog. Hindi, bro, kung pwede hindi ako matulog eh. Ganun naman yung experience ko ngayon, Brad. Pwede kang di matulog? Oo, bro, kung pwede. Pero hindi eh, syempre. Yeah. Di ba? Parang, yung espiritu ko, yung lagablab ko ba? Oo. Parang ganun yung... Parang may gusto kang tapusin na what, ano? Parang gusto ko lang mag-create ng... Ewan ko, basta. Pero Parang before yung naramdaman parents ko. ano? mo, naging mahigpit pa sa'yo, yung parang putang na, di ka makakalabas sa hapon pag di ka natulog yung tanghali. Oo naman, tol. Yeah. Oo. Tapos, na-experience ko rin kasi yung time na marami akong tulog eh. Mm. Kaya parang itong taon, parang ewan ko, parang may ibang fire. Ngayong 2026, kumbaga parang galing ka sa isang solid na hibernation. Ngayon 2026, parang mag-uubos ka naman ng enerhiya ngayon. Parang ihing napigilan, Brad. Yeah. Totoo din. Kasi pag sa GC namin, excited lagi siyang mag-shoot na ganyan. Ako naman, kumbaga, nandun yung gustong-gusto ko to, gustong-gusto kong ginagawa to. Nagkabaliktad naman kami kasi ako naman ngayon, nasa era naman ako ng yung parang banayad whiskey na lang ba. Di ba? Napanood nyo naman ako before, palumpalo ako. Yung body clock ko sa Abu Dhabi, pre. Nauwi ko hanggang dito, tas di ko siya in-adjust, pre. Yung nandito ako sa Pilipinas, tulog ako ng 12, gising ako ng 3, ganun. Talagang hustler shit, pre. Yung content ko nun, netong nagdaang 3 taon, sa isang araw, nakakagawa ako ng pang-4 na araw. Good for 4 na araw, good for 5 araw. Ganun yung nagagawa ko nun, tapos isa-isang upload lang. Kaya mabilis din yung pag-ano ko nun pag-alaga ko netong nagdaang taon Talagang hustle mindset, grind set mindset. Kumbaga ang motto ko sa buhay netong before, parang tiisin ko na lang yung tiisin ko na lang mga 2 to 3 years para sa kasaganahang tuloy-tuloy. Hanggang sa napagtanto ko na, hindi ko alam kung meron pang bukas. Hindi ko alam kung meron pang next year. So dapat, pwede naman siyang pagsabayin habang tinatrabaho mo yung pera. At the same time, ini-enjoy mo na rin. Yes, sir. Kaya nire-respeto ko yung journey mo, tol eh. Na nararamdaman ko rin yun, nakikita ko rin yun, naobserbahan ko rin yun. Okay, ito yung ano mo ngayon eh. Nagre-recode ka ng bagong rhythm. Oo, totoo. Kasi nagkaroon ka ng epiphany or mindset shift nitong mga nakaraang experience mo. Kaya okay lang yan kung nag-iba ka ng takbo. Kasi ibang tao ka na rin ngayon eh. Yeah. So okay yan, nirespeto ka. Kasi darating din yung time, pag nabuo mo yung sariling rhythm mo, itong ginaganapan mo ngayon, masyadong magaang. Oo, totoo din. Para sa'yo. Yeah. Dahil yun na yung bagong programming mo, yun yung bagong normal sa'yo eh. So mangyayari niyan, tol, yung mga oportunidad at yung mga iba pang mga ideya, papasok yan. Pero mabubuhay yung ulit yung yung lagablab ba? Oh. Ano naman ako, kumbaga, alam kong para lang siyang alam yung alam yung sinasamo ni Naruto, alam kong nandyan lang siya. Yes. Pwede ko siyang i-on off anytime. Yes. Actually, kaya ko siyang i-on off anytime. Mas pinipili ko lang talagang mas mabuhay ng kalmante at banayad lang ngayon. Tayo na, pre, may mga araw na wala akong upload, pre. Tamang tulog lang talaga ako. Bro,
you arrived na eh. Industriya ka na nga eh. Kaya nga yung, tol, pinaload ko nga yung ano mo, yung ano tawag doon? Yung win for, yung... Matchmaking games. Yung matchmaking game. Nitong... Yung kagabi. Yung kagabi. Kasi meron din akong nakikita na ganun na... Babae yung host. Parang ibang show, ganyan. Sabi ko, yung ano palang trailer pa lang hindi ko pa pinapanood yung yung buo. Sabi ko, game over to, man. Naggumawa ka ng sarili mo, hindi ka nag-guest, hindi ka naggumawa ng sarili si Kumag. Nasa masasabi kong nasa ako ngayon eh. Pag naisip ko, kaya ko siyang gawin. Pag naisip ko, kaya ko siyang i-execute. Like for example, yung matchmaking game na yun, wala naman akong ganong studio eh. Pero nung inisip ko siya, sinulat ko siya, ginawa ko siya ng magiging flow, kusa, andyan yung studio, andyan yung nag-direct, kompleto lahat, smooth, ready to upload. Kasi tapos ka na sa facing nung grind set, mindset, nung binibuild mo chasing. sarili mo, pinapakitla mo sarili mo. Kasi kung hindi ka dumaan doon, hindi ka rin na-arrive sa ganito eh. Yung na pwede ka nang matulog. Yeah. Di ba? Pwede ka nang, may karapatan ka na. Oo, may karapatan ka na. So bakit hindi? May karapatan ka ngayon, hindi mag-daily upload. yun eh. Tangina, may mga ganong araw. Di ako nag-upload, tulog lang. Workout ako sa umaga, non-negotiable yun. Kasi parang gusto ko pag-hit ko ng 30. Tangina, Greek God type shit. Di ba? Di mo naman yan ginagawa dati. Oo. Bago siya sa akin yun. Kaya dito ako sa fitness journey ko, mas may apoy kasi bago siya sa sistema ko. Pero yung ginagawa ko before, like for example, yung pag-daily upload, yung 24 hours ko nauubos sa pag-iisip ng content. Medyo ako ngayon dyan, medyo, hindi naman naglelelo kasi hindi naman ako nagpapabaya. Pero mas, ginandahan ko lang yung timing ba. Kasi before, parang ratatat eh. Wala ang tamang timing, raratrating ko yan hanggang sa pumukol yan. Ngayon, tamang timing, relax lang ako. Quantity ka nun. Oo. Quality ka na kasi ngayon eh. Legit! Alam mo! Kita nyo naman, rebranding, di ba? Buong bibigyan rebranding, hindi. Ano lang ako, parang dahil 2026 na, para mas makita nyo rin yung other side ba. Tama. Kasi sa nagdaan 3 taon, nakita yung trippings kong mundo eh. Di ba? Na ngayon, baka isipin nyo, ganun ako ng ganun sa tunay na buhay. So, tinatry kong ipakilala sa inyo ngayon yung bagong approach kasi legit kung sino yung napanood yung ato before, na-create lang siya netong version ko na to ngayon, yung pinapakita ko sa inyo ngayon. Ito yung sarili ko, ako si Joshua Balonzo. Ako lang yung nag-create nung ato na kinagiliwan nyo. Diba ngayon, sino yung taong nag-create nun? Ayun, nakikipagkwentuhan ako sa inyo ngayon kasi masasabi ko na baka may ma-share ako. Welcome nga pala. Gusto kong ipakilala sa inyo sa Top G Manila, Joshua Balonzo. Alam mo. Ang gumawa ng atong kinamumuhian mo. Alam mo. Totoo din. Legit yun, pre. Legit yun. Paano ko ba siya na-conceptualize? Out of desperation. Hirap ng buhay. Ang ganda. Nakita ko siya as parang yung edad ko pre, dapat elementary ako pero hindi ako nag-aaral kasi nga putang ina wala kaming G. Ang ginagawa ko noon, nagbabasura ako noon, tapos may mga tropa ako na parang ang sarap ng buhay nila, mga kalaro ko. Ano kayang nakita ko agad yung problema, mahirap kami. Sila may kaya. Ngayon puta TV lang meron dati. Dati pag nakita mo TV, pag artista mayaman eh. Kailangan ko sumikat para makatikim ako ng masarap. So ngayon, imposible naman maging artista ako. 2010, na-introduce yan ngayon. 2010 onwards, yung Facebook. Na-introduce Filipino Vines. Mga wala pang react noon, likes lang. Putang ina shit, sabi ko pwede kang sumikat ng hindi ka artista. Content na, hindi ko pa nga content tawag doon eh. Parang video mo ko. Pasigat ako na nagpasigat. Na yung page ko ngayon na legendary ato classes worldwide, 27 page ko na yun sa buong buhay ko. Ayaw kong tigilan kasi pakiramdam ko pag ako sumikat,
andyan na. Pera will follows, maganda't abundant na pamilya. Parang yun yung nakikita kong takas sa kahirapan. Di ba? Ngayon, nakapag-conceptualize ako ng ganong karakter out of kumakalam na tiyan. So, kailangan wag nyo ring yung mga ganong pagkakataon, alam kong marami. Halos lahat may mga ganong kayong idea na parang sobrang wild. Like for example, sa akin, ang wild nun, kailangan kong sumikat para makakain ako ng masarap. Correct. Putang ina ganun, kailangan mo sumikat. Parang madali bang magpasikat? Hindi naman eh. So may mga ganong download kayo. Try nyo, wag nyong ipagsawalang bahala. Yung ba kasi naniniwala ako, hindi yun aksidenteng naisip mo eh. Oof. Di ba? Parang para sa akin, may naglagay dyan. Pwedeng si Allah or si God or kung ano man yung tawag mo sa creator mo, nilagay niya yan dyan sa utak mo. Oof. Diba? Tapos may free will ka kung i-execute mo or hindi. Diba ngayon sabi mo, tangina bakit sila ang sarap ng buhay nila? Sumarap yung buhay nila kasi may tinesting sila, may in-execute sila na download mula sa creator. Hindi sila kinabahan, hindi sila natakot. Ngayon ikaw kasi nag-hesitate ka. Tangina parang suntok sa buwan naman yan. Parang imposible naman yan. Eh dahil declaration mo parang imposible, parang malabang mangyari, hindi tuloy talaga nangyari. Di ba? Huwag kang matakot sa judgment ng kung sino. Gawin mo kung ano yung nasa isip mo. Di ba? Ilan taong yung naalala mo, yung moment kasi na nadampuan ka ng wild idea ng eto yung na-realize mo na gusto mong mag-artiste. Kailangan sumikat. Ilan taon ganun? Ang edad ko nun dapat grade 5 ako eh. Ooh. Ang edad ko nun dapat grade 5 ako, tas natatandaan ko, na-drop ako, kasama yung ate ko, tsaka kuya ko, na-drop kami sa school kasi di na kami nakabayad. Yung school private, ang may-ari, ko teacher ng nanay ko, nagtayo ng school, yung mga anak nyo sa akin yung pag-aralin, sa school ko. So, in-enroll kami doon hanggang sa nagpatong-patong yung utang ng nanay ko doon kasi para kaming konsino lang doon eh. Parang, anak po ako ni ganito. Tapos, libre na sa test, libre na sa field trip, libre na sa canteen. Tapos, nililista hanggang sa nagpatong-patong, sinisingil na yung nanay ko. Hindi makabayad yung nanay ko. Tangina, din-drop out kami so wala kaming credentials. So, lahat kaming tatlong magkakapatid, ate ko, tsaka kuya ko, mga nagsi-ALS lang kami. Alternative Learning System para makapag-high school ba. So, wala kaming credentials. Na-drop ako grade 3. Ngayon, yung nanay ko, dahil teacher siya, marami siyang connection ng mga iba't ibang teacher. Like for example, ang edad ko pang grade 4, may kinakausap siyang teacher na advisory grade 4. Sit-in mo naman yung anak ko dyan. Para lang hindi pa kalat-kalat sa kalye. Bali parang saling ket-ket ako doon. Pumapasok ako para matuto. Nang wala naman akong records. Pero once mapahiya ako. Kasi noong mga panahon na yun, pre, yun yung panahon na hinahampas sa bibig eh. May pat-pat na parang manipis na kawain siya. Pag maingay ka, hampasin ka sa bibig. Hagis ka eraser. O hampasin ka ng sasampalin ka ng eraser. Pag i-squatting ka sa labas. Mga ganong type shit. Na yung mga yun yung mga solid experience na masasabi kong nag-mold sa akin eh. Na yun yung nagiging trending din ngayon. Nagiging trending din ngayon. Kasi nga parang si Robin Padilla ata, naglabas siya ng statement na parang sorry mga kabataan ngayon, mga weak kayo. Kami nga dati wala kaming depression ganto ganyan eh. So dinideclare niyang weak yung mga kabataan ngayon. So yun yung mainit ngayon sa SOCMED. Yung mga Gen Z daw mahina na. Alam mo Brad, idol ko yan si Binoy. My goodness! Brad, tagahanga ako niyan. Pero medyo sa part na yun, medyo hindi ako agree dun eh. Na mahina ang kabataan. Bakit? Brad, yung Gen Z ngayon, mahina. Bakit? Yung bawat henerasyon, meron tayong iba't ibang kahinaan. Tama din, yeah. Okay? So, nakita ko ginawang angle mo yan. Sa isang video mo, sa isang content mo, di ba? Isipin mo to, hindi ko masabing mahina yung kabataan ngayon dahil yung mga Gen Z, very sensitive sila sa paligid ngayon eh. Okay? Hindi nila tinotolerate yung bagay-bagay. Kunyari, sa isang workplace, isang trabaho, sisihin ng mga employers, ang mga Gen Z, palipat-lipat ng ng kumpanya, mga
mga job hoppers, walang ganyan. Hindi. Bakit hindi mo i-recognize anong kulang sa leadership mo? Bakit sila umaalis? Mismo, tama din. So, Tama masasabi mo bang weakness yung tumindig ako sa kagustuhan ko at sa paniniwala ko at katotohanan ko na hindi okay kung paano mo pinapalakad yung kumpanya at paano mo ako pinamumunuan? Hindi okay. Aalis ako. Masasabi mo bang kahinaan yon? Actually, sobrang smart move nga nun eh. Para sa Kasi akin, ang lakas ng loob mong tumindig at hindi Yeah. i-tolerate yung otoridad Yeah. at tumayo sa sarili mong mga paa Totoo. at magsalita. So, paano mo masasabing weakness yun, di ba? Smart move yun, talino yun, lakas ng loob yun. Kasi sa neto yung mga kabatch ko sa amin, ang nagiging parang hook sa amin kung bakit marami sa amin yung hindi nagpo-proceed sa buhay, hindi nakaka-experience ng lavish lifestyle kasi takot naman. Kunyari, nag-apply sa ganitong trabaho, kahit walang growth doon, walang chance ang pumitik ng 100,000 hanggang million doon lang kasi napapakain naman ako noon eh. So kabado, takot. Tangina yung mag-resign dito, paano yung mga bills ko, ganito ganyan. So masasabing yung sa akin, yung batch ko, takot or play safe, di ba? Versus sa Gen Z ngayon na mapusok, Risk takers, no? buo loob. Mm. Ngayon, ang tinutukoy nila doon, ang parang pino-point out nila doon na kahinaan, yung depression nga, yung mental health, konting kibot, depressed, konting kibot, suicidal. Na example nga nila yun, yung discipline ng 90s daw. Yung tatay mo, sinasako ka, sinisikmuraan ka, inaarnis ka, sinisinturong ka, yung teacher mo, inaano ka sa bibig. Talagang lintik yung pinagdaanan, but still functional. Hindi nagiging suicidal, hindi nagiging depressed. Yun yung pino-point out ngayon ng maraming millennial na tangin ng mga kabataan to, konting kibot, depressed, konting kibot, andadrama. Ang sasarap nga ng buhay nyo. Mga di nga kayo pumapasok ng hindi 200 baon. Parang ganun. Ngayon, paano mo naman siya i-explain na? Tingin ko, Brad, nagbabago lang ang mundo. Okay. Ganito. Unang-una, isipin mo, kaya nila alam yung depression ngayon kasi kalat na ang impormasyon eh. Yeah. Kung dati, sabihin mo dati nga, di namin alam yung depression eh. Malamang yung impormasyon ay kailangan mong kuhanin sa encyclopedia, bibili ka ng mamahaling encyclopedia, pumunta ka sa library. Talaga. Talagang di mo alam yan. Alam mo. Di ba? Yeah. So, ngayon, sabihin natin na yung mga ano ko yan generation ko yan eh. Alin? Millennials. Oh, yeah. Yan, magta-34 nga ako eh. Kaya Yeah. alam ko yan eh. Di ba? Sabihin natin okay, pinapagpag lang namin yan eh. Masasabi mo bang strength o kapangyarihan yung sinusuppress mo ang totoo mong nararamdaman? Hindi ka nagpapaka-honest, niloloko mo sarili mo? Hindi nga power yun, kaduwagan yun. Paano masabing strength yun? Yun yung sinasabi mong strength na pinapagpag lang natin yan. Hindi ka honest sa sarili mo. Yeah. So, ano nangyayari? Dito na uso sa atin yung naging normal. 'Di ba sa henerasyon natin naging normal yung broken family. Dito, Alam mo. dati boy, pagka yung panahon nila Coach Ras dati, pagka sinabing broken family ka, parang kakaibang pamilya ka, parang outcast ka, parang laki ng problema nyo. Oo. Pero ngayon yung broken family, normal. Naging normal, no? Yeah, tapos sasabihin mo yung mga bata ngayon depressed, mahina. Sino bang nagpalaki sa kanila? Broken na, no? Broken souls, no? Tayo rin eh. Ang nga, tama din. So, ba't mo sasabihin mahina sila? Sa atin yan galing. Mismo. Tama din. Maraming, totoo, maraming Kaya natin to kabataan pinag-uusapan ngayon para maging aware ka na chain reaction to, Brad. Yeah. Check yourself. Okay, hindi to mga weak yung generation ngayon, may accountability tayo Ang dito. hindi naman nag-respond na lang yan dyan bigla eh. Correct. Sino nagpalaki dyan? Sino nagluwal dyan? Kaya ngayon, na tayong mga nasa henerasyon natin, kasi passing the torch na eh. Yeah. Di ba? Yung unang henerasyon, eto na dumarating yung mga henerasyon natin na nagiging leader na ng lipunan, susunod dyan yung Gen Z eh. Totoo. Kung paano natin pamumunuan itong era na to,
ay magdidikta sa mundong kagagalawan, hindi ng susunod na henerasyon ng Gen Z hindi rin ng Gen Alpha kundi ng Gen Beta. Yeah. Kasi yun yung mga magiging anak na ipapanganak na natin yun 2025 onwards. So lahat to chain effect, Brad. Na nag-uumpisa sa'yo. Diba? Kasi masasabi mong like for example, hindi kaming mga 90s, okay kami. Kupal ka ba? Yung yung parents mo nun, parang wala namang ibang alam kundi magtrabaho at magmahalan at magdisiplina eh. Yun lang, no? Parang tatlo lang, no? Magtrabaho, magmahalan at magdisiplina. Yun lang yung parang ginagawa. Hindi sila open sa iba't ibang mga bagay na pwede pa lang yung tatay, pwede pa lang mambabae, pwede pa lang mambabae tas masisira yung pamilya. Okay lang pala yun. Ngayon, na-open yung ganun eh. To. Ilang pamilya kaya ang nanonood dito na masasabi mong normal sa inyong mag-I love you-an at magyakapan sa bahay? Sa amin, hindi yun. Baka lang yun, sa burol na lang mangyari yun. Wag kang magtaka kung mahina yung mga bata. Kasi ano ba yung nakikita nila sa atin? Yeah. Tsaka sa bahay pa lang, hindi nila naramdaman na yung value nila. So, nagiging papansin talaga sila sa labas. Isipin mo, ano ba yung dahilan? Bakit hirap tayo mag-express? Nakakahiya, hindi ako sanay, pambihira. Mas importante pa yan kaysa yung pagmamolda at pagpaparamdam mo ng pagmamahal sa anak mo. Yeah. Kaya ngayon, lalaki silang mahina. Paano? Hindi sila naka-express ng pagmamahal na may totoong koneksyon. Hindi nga normal eh. Hindi sila madalas makipag-usap sa kung sino-sino kasi lagi lang silang naka-phone. Tapos kung ano-ano pa yung nakikita nila sa phone. Sino ba yung nagpo-produce nun? Kasalanan ba ng cellphone yun? Yeah. Kasi kung may tama kayong relasyon, connection, mas gugustuhin nun lumabas ng kwarto para makipag-interact sa inyo as family. Pero dahil ogag-ogag ka, di ba? Yung anak mo, nasa cellphone lang, nagtatago. Ngayon, magtataka ka, bakit sobrang lambot niya, konting kibot. Sobrang lungkot, konting kibot. Depressed na ewan. Walang interaction eh. Correct. Walang interaction. Kaya lang tayo mukhang akala natin okay yung batch natin before. Bukod sa walang cellphone dati, nasa sala lang kayo lahat. Diba? Tapos maglalaro sa labas. Genuine connection. Interaction. Ngayon maglaro man ngayon, putang ina, Roblox eh. Online. Valorant. Dota. Online. Diba? Di mo nga alam kung sino yung kausap mo sa Discord eh. Ngayon, before, genuine connection. Nasa labas kayo. Magkakapikunan kayo ng kalaro mo. Madadapa kayo together. Genuine connection. So, ayun yung isa sa mga malaking kulang kung bakit sa tingin natin parang ang hina nila. Hindi sila mahina. Matalino sila. Masigasig sila. Bigyan mo nga sila ng o kaya tanungin mo nga sila anong gusto nila. Yeah. Supportahan mo sila dun sa gusto nila. Puta, magugulat ka. At 18 years old, nakukuha nila yung millions eh. Yes. Na marami sa batch natin. Nagkandamatay na lang, di nga nakakita ng 50 mil eh. Diba? Tangina, Josh Moyka parang 18 ata yun. Natapik niya yung una niyang million. Tapos ngayon, ilang taon yung hype na yun? 20 years old. Tangina, multi-millionaire. Paano ma-explain yun? Mahina ba yun? Mahina ba siya? Pero dahil nag-guide siya ng tama, maayos yung pagpapala sa kanya ng mama niya. May coaches, may mga mentor. Lipad. Lipad. Yung sa yung sa Meta Digitrading, sa Genesis. Kaya nga puro Gen Z tao doon. Puro Gen Z na. Pero mga performer, no? Sa murang edad, parang 19 to 22. Parang pang 10 country na. The fuck? Tol, si Mia na nga lang yung pamangkin ni Tita Cindy, bro. Legit, Binangkok kami nung debut niya. Magdebo. Lilibre ko kayo. Saan mo gusto magpunta? Indonesia o Thailand? Ika-18 niya yun. Tapos, saan gusto? Indonesia, Thailand. pinapili pa kayo? Ayun nga yung sinabi sa ni Coach Ross. Ayan, apo ko yan. 5,000 per hour ng kinikita. So, hindi mahina ang Gen Z. Masasabi nating, sila? Sponge Pro Max. Bilis nila mag-adapt. Sponge Pro Max. Pangit pakikitungo mo sa kanila, pangit yung na-build up mo sa kanila, pangit yung environment na kung saan mo sila nilagay. Sablay silang lalaki. Pero dun sa IM,
Yung mga doon, yung mga intern doon sa IM, isa siyang organization na hindi ma-explain pero yung mga Gen Z doon, ang daya. Actually, ang daya nga ang daya ng Gen Z kasi. Daya talaga. Ang daya kasi kung paano sila nabuhay. Bukod sa nandyan na lahat ng resources, nandyan na lahat ng information, masyado pa silang open. Tama. Sobra. Sobrang open nila. Tangina, magugulat ka. Ganito na yung ginagawa mo sa ganyang edad lang. Tangina, nung ganyang edad ako, patulotolonggis pa ako. Sa kanila normal lang. Parang di nila mag-gets na manghang-mangha tayo. Oo. Di nila mag-gets. Putik yan. Totoo. Hindi sila dumaan dun sa ano mo, yung grind era. Yeah, Brad. wala na. Wala nang grindset mindset sa Gen Z ngayon. Ang meron na lang, makinig at matuto at sumunod sa instruction. Kasi nga, with the tamang instruction, tamang leadership, tangina Gen Z, lumilipad eh. Kaya yun yung role natin. Oh, ng maging mga maayos nauna sa kanila. maging maayos na ahead sa kanila. Oo. Diba? So, paano mo kakausapin yung kapatid mo o yung anak mong Gen Z? Yeah. Sasabihin mo ba, mahina ka? Sabi mo bang imposible yan? Sabi mo bang suntok sa buwan yan? Hindi eh. Inang Paano yun? Paano ka mag-create ng space o environment para ma-realize niya na hindi siya mahina? Meron lang mga bagay-bagay na pumipigil sa kanya, hindi nagsaserve sa kanya na kailangan niyang i-reflect on his own para harapin niya yun at may breakthrough niya yun. So bilang nakakatanda, paano natin i-create sa mga henerasyon na sumunod sa atin? Marami din kasing content creator na wala nang ibang ginawa kung hindi i-romanticize yung pagiging malungkot, pagiging depressed, pakiramdam ng ina-anxiety. Wala silang ibang ginawa kundi ganun yung gawin sa TikTok, sa Facebook, parang how to deal with your. Ngayon, dahil sobrang sponge pro max yung mga kabataan, kahit wala sila nun dahil napanood nila, na-absorb nila na ewan. Pero imagine kung ang laman lang ng social media, puro personal mastery, di ba? Self-growth. Isipin mo, yung mga bagong kabataan, saan sila makakarating? Ano yung mga kaya nilang gawin? Dahil tama yung influence. Dahil tama yung napanood. Ito, Diba? napakaganda niyan. Same thing sa pabata ng pabata. Yung mga babaeng nagiging malaswa. Bakit? Ano yung nakikita nila? Brand ambassadors na babae, sumikat dahil nagtututuwad. O ako babae na murang edad, so absorb ko yan. So kailangan ko rin palang maging malaswa. Kailangan kong mang-akit ng mga low IQ na lalaki. Kailangan ko silang pautugin para sumikat ako. Di ba? So tayo yung nagiging role model, sila, ina-absorb lang nila, nag-a-adapt lang sila. So tayo na parang masasabi nating mas ahead tayo sa kanila, responsibilidad nating mag-produce ng tamang guide. Diba? At sa mas malawak na impact, Alam mo. gusto ko rin sabihin na tayo rin ng mga susunod na mga leader. Ikaw nga, industriya ka na eh. Meaning, leader ka ng sarili mong industriya, kapatid. Yes, sir. So, ikaw rin yung mag-uuhulma kung paano mo i-empower yung mga kabataan, yung mga lalaking nanonood sa'yo. Totoo. Kaya natin napag-usapan kanina na walang mahina dahil lahat nito ay may cause at ito ay epekto lang. Ngayon, sinasabi natin na nanonood ka, anong epekto ang gusto mong i-create o ibigay o ipamana sa susunod na henerasyon dahil pagkapanganak ng mga anak natin, yung Gen Z naman ang papalit sa atin na leader ng mga lipunan. Yun yung magpo-produce ng papanoorin ng anak mo. Paano nila What pamumunuan the fuck, yung mundong yun? Kasi tayo pa sunset na tayo nun eh. Alam mo. So, kung ano yung gagawin natin ngayon, paano natin i-create itong mundong to? Yun Di ba? yung Paano natin tatamasahin sila ng anak mo. ihuhulma? Yeah. Yung mga Gen Z, nasa ating mga kamay yun. Yeah. So, pati yung mundong kasi silangan ng mga anak natin, ng mga Gen Beta, Sa'yo nakasalalay. Gen Alpha, Yeah. di ba? Nakasalalay yun. Kaya kung anong gusto mong epekto ibigay, yung cause niya, nag-uumpisa kung ano ang ginaganapan mo ngayon. Yeah, tama din. Sobrang tama din. Ngayon, kung mahal mo yung magiging future na pamilya mo, uumpisahan mo talaga sa sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo, ayusin mo yung pinaggagawa mo. Di ba? Kasi nga kahit hindi ka influencer, hindi ka vlogger, hindi ka sikat, meron yan, nakaka-impluwensya ka pa rin sa paligid mo kung paano ka gumagala, kung paano mo ginaganapan yung mga dapat mong ganapan. So, kailangan mong
ayusin yung pagkatao mo, hindi para magturo. Kasi ang nangyayari, nagtuturo eh. Mahina kayo. Mga kabataan ngayon, ang hihina nyo. Konting kibot depressed kayo, konting kibot ganto. Ngayon, may nakikita ako ng mga contents na nagro-romanticize ng depression at pakiramdam ng ina-anxiety. Hindi na para tirahin ko yun. Bagkus ako bilang capable ako, gagawa ako ng mga content, ng mga video na nagsasabi, na nagtuturo, na may ibang path. Kasi, ang na-introduce sa kanila yung path na ma-depress eh. Anong pakiramdam ng nade-depress eh. Eh di gawa ka rin ng isa pang ruta kung anong pakiramdam ng okay yung pakiramdam. Yun. Kasi nga, ina-absorb lang nila kung ano yung nakikita nila. Tama. Hindi na nila na filter out kung okay ba yan sa pagkatao ko, parte ba yan ng magiging growth ko. Basta kung ano yung nakikita nila, ina-absorb nila. Yeah. So ipakita din natin yung other side of the world. Yes, sir. Kaya hindi ko alam, maraming nag-ano sa atin, maraming nagko-comment sa ano ko rin, Facebook page. Meron akong puso na gumawa ng group or etc. community para mas masuportahan pa natin yung mga May brotherhood interaction. natin. Yeah, may interaction. Na marami tayong pwedeng ibigay na tools eh. Yeah. Tungkol sa self-mastery eh. Yeah. Para matulungan natin silang ma-equip. Kunwari yung mga bagay-bagay na mga iniinbesan mo ngayon. Di ba? Marami tayong pwedeng i-expose, ibigay sa kanila ng mas marami yung ma-empower at mas marami yung mag-create. Yeah. So, abangan nyo lang. Kasi hindi naman natin sila kasama 24 hours eh, no? Yeah. Buo tayo ng brotherhood. Tsaka, maganda rin yung ganun kasi nga, bukod sa nabibuild up sa'yo na lalaki ka, bawal kang humingi ng tulong. Ngayon, ino-open up namin sa'yo na mas masarap yung pakiramdam pag lalaki ka tas marami kang katulong. Ay, tol. Ako ang personal experience ko dyan nung kasi nanggaling nga rin ako dyan, di ba, na hirap ako mag-open up. Meron din akong ego na hindi, Lalaki kong tao eh. ay, nagagawan ko to ng paraan mag-isa. Yeah. No, na sobrang hirap. Yun yung nag-abundance ako eh. Doon ko natutunan yung vulnerability, doon ko natutunan yung asking support. So, nung na-open up ako doon, medyo meron akong lakas ng loob at i-acknowledge saan ako mahina at humingi ng tulong. Magugulat ka, Brad, ang daming mga mahika at milagro na magbubukas at lalapag sa'yo kasi binuksan mo ang puso at isipan mo sa tulong na kailangan mong tanggapin. Na kung susumahin yun, tinignan mo yung sarili mo. Hindi ka nagturo. Yeah. Diba? In-acknowledge mong may error sa'yo. Tapos yung external mo, kung sana siyang nag-move. Nag-arrange. Nag-align ng pabor sa kung anong kailangan mo bilang individual. So, hindi ka nagtuturo. Like, for example, bigyan ko kayo ng example na, kunyari, nababad trip kayo sa mga budding, sa mga LGBTQ, na ako, aminado ako na tinrip ko din yan before. Wala akong ibang ginawa kundi optikin yan before. Kasi nga, sinasabi ko na, mas masarap maging lalaki. Diba? Tangin na, ano yun natin yung mga budding na yan, ganito, ganyan. Hanggang sa ako na rin na napagtanto ko na, okay, sige. May mga gay community, may mga advocate na ine-express nila sa mga kabataan na ang sarap mag-out, ang sarap lumipad, ang sarap maging butterfly. Ngayon, ako, para ba tirahin ko pa yon or i-diss ko yun kung hindi ako align sa ganung pamumuhay? Hindi na. Eh di kung gusto kong i-express sa mga bagong kabataan ngayon na ang sarap din maging lalaki, eh di dadamihan ko na lang din yung content ko na nagsasabi sa kanila na ang sarap maging lalaki. So focus sa sariling daan. Maraming nag-comment dyan at hindi natuwa dun sa ganung desisyon ko kasi nga parang na-enjoy nila yun, na bardagulan sa LGBT, pero hindi. Hindi na ganun nagpo-proseso ang mundo eh. Kailangan mo nang tignan yung sarili mo. Hindi ka na dapat nagtuturo ng kung sino yung sa tingin mong mas malupit ka dun. Ngayon gusto mong mag-move ng buhay, gusto mong maka-impluwensya sa sarili ko, gusto kong maka-impluwensya na pag ginawa mo to bilang lalaki, ganto ganyan, ang sarap. O dito lang ako sa path ko na to. Ngayon, yung nasa right side na path na mga LGBTQ na nag-i-express ng sarili nila, let it be. Buhay nila yan eh.
Diba? Tao rin yan eh. O ako dito ako. So, kaya may sa mga naghahanap ng mga old content ko na ganun, parang saktong-sakto rin nga siya kasi nawala yung page ko na punong-puno ng karumal-dumal na mga contents yun. Nawala eh. Nawala. Sobrang saktong-sakto. Parang timing na nawala yun. Kasi kung hindi, parang akong tanga dun. Daan-daan yung video ko dun. Magdi-delete ako araw-araw. Kasi nga, hindi ko na dama. Hindi ko na damang mang-optic pa ng ganun. Hindi na. Ngayon, tinatry kong i-lighten up yung mood eh. Nung damage na nasira ako eh. Isipin mo, kasukdulan yung damage na nasira, paano gagawin? Kumbaga, na-damage ko sila eh. May nagawa ako sa kanilang hindi maganda eh. Kaya ngayon, may mga content ako, mga reels ako, ina-affirm ko sila. Diba? Like for example, nakikita nila may video ko si Aura, sinasabihan ko na maganda siya. Ayan, maganda. Ginaganong ko. Ngayon, sinasabi nila, parang sa kanila, dating sarcastic, yun yung pagkakabasa nila. Pero ako, yung intention ko, gusto kong ma-lighten up yung mood ng magkaibang community. LGBTQ, tsaka ng, mga lalaki. Kasi may mga tropa ako na ganun, masaya talaga sila kasama. So, bakit magbabardagulan online? Diba? Ngayon, bagong influensya sa mga kabataan na, pag may community ka or may pamumuhay na sa tingin mo hindi ka align dun, hindi para i-diss mo yun. You just focus dun sa kung anong gusto mo. Hindi para, ina nyo, mga ulul kayo. Wala siyang magandang effect. Ganda, Brad. Which brings me to, in a way, sabi ko nga, idol ko pa rin si Benoy eh. Kahit medyo Robin Padilla, inaano natin. My goodness, naiintindihan ko rin eh. Kasi yung era ni Idol, lumaki tayo sa era ng competition eh. Di ba? Ano yan? Kung the strongest, the fittest, panalo. Ngayon, sa era natin, at itong panahon na to, nagigising yung society dahil yung informasyon ay kumakalat na din. Alam mo. So nagkakaroon din ng awakening dahil may mga ganito pang pag-chap-chap, paghihimay-himay kasi hinihimay natin. 'Di ba? Hindi lang naman sa totoo lang, hindi lang naman tayo yung ganito eh, no? Oh. May ibang content din na empowerment pero ibang tono, ibang anggulo, ibang lengguwahe. Iba yung muka na nagigising din yung mga tao. So, kung dati ay galing ang mundo ay sa kompetisyon, ngayon, hindi na-recognize natin, collaboration tayo eh. Kaya nga walang ako bilang content creator, wala akong ibang ginagawa. Pag na-assess ko yung tao na okay siya, gusto niyang mag-content, sinusupport ko siya. Kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung mga method na gumana sa akin, turo ko sa kanya kung ano yung alam ko. Hindi ko sinasabing perfecto na yung sistema ko kung paano kasi sikat, pero kung ano yung gumagana sa akin, isi-share ko sa'yo. Hindi na para tignan kita as kakompetensya. Diba? Gusto mo mag-vlog ka. Negosyante ka, gusto mong mag-content, mag-content creator, sige, support kita. Diba? Gusto ko siyang maipalapat na ganun, magandang impluwensya, sana, na ma-absorb ng mga bagong kabataan ngayon na ang sarap makipag-collaborate, ang sarap makipag-tie up sa mga kapwa mo. Kasi mas strong kayo, parang yung walis, di ba? Mas marami. Mas dakot yung dumi. Yeah. Mas nakakalinis, mas madami. Hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw. Yeah. Di ba? Kaya ngayon yung sinabi ko sa kanila. Kasi may podcast ako before, yung Anti-Supot Social Club. Tapos parang nag-break ako ng bagya. Nag-proxy si 8 Asset, nabigyan ng hustisya. Okay. Okay na yan. Anti-Supot, autopilot, gumagana. Di mag-create pa tayo ng isa. Mas madami, mas maganda. May Anti-Supot Social Club, autopilot na gumagana. Ito, Top G Manila, bagong luto. Pag gumagana na to, di natin alam. Baka makapag-create pa tayo ng iba't iba. Or baka may nanonood dyan na, tama yung sinabi nila. May download ako na gusto kong mag-podcast ba't di ko gawin? Tol, totoo yung sasabi mo. Kasi, simula tayo Top G Manila. Okay. Tapos, naikwento ko naman sa'yo Gagawa rin ako ng podcast. Yung sarili. So, natamodan mo rin ako, Brad. Yung ibang... Kasi, kumbaga,
may iba siya, may niche siya talaga na thing niya talaga yon. Na ako wala naman akong ideya doon. Iba. Oo. Na may makakasama siya doon na iba't ibang mga yun din yung niche. 'Di ba kita mo yun? Tapos dito tayo nagmi-meet. Oo. Ikaw din eh. May iba ring sarili. Oo, may iba rin akong ginagawa. Yeah. Sige, meet tayo dito. Kwentuhan. Anong update? Kamusta? Para na siyang galing. ganun talaga. Para na siyang konstelasyon ng sa kalawaan connected siya. Nagkakakislapan kayo ng kinang nyo nang hindi kayo nagkakasilawan. Pero at nagkakaintindihan kayo. Alam mo. Kahit ibang mundo yung ginagalawan nyo. Yeah. Lupit. Nakakatawa. Ultimo yung di ba? Magpa-podcast na rin sila. Yung Beyonce mo, tsaka yung ate bro. niya, di ba? Bro. Kasi meron silang ideya. Tita niya yun. Actually, mukhang ate niya lang. Pero, Meron download na di ba? tol, ang ganda ng pangalan, di ba? Cindy. Tsaka si Kate. Syndicate yun. Sindikato, no? So, nakakatuwa yun kasi isa rin yun sa mga nakikita kong kulang. Kaya may mga babae na nagiging lost or damaged soul kasi walang content creator na babae na nagtuturo sa kanila ng mga proper way kung paano maging women. Women empowerment yung topic Tangina, nila, pre. Brad. Legit lahat, karamihan, hindi ko nilalahat, pero putangin ng mga 90% ng content creator na babae, walang ibang content kung hindi paano mo mahuling nag-cheat sa'yo yung boyfriend mo, paano ka makagante, paano ka babalik sa bitch mode, paano mo may enjoy yung whole face, paano mo mapapasunod yung guy. Putang ina, puro walang sense, puro walang ambag sa pagiging malupit na babae. Yun yung hinahanap ko. Sabi ko, isipin mo, netong bagong henerasyon, nung naglabasan sila Omar Baliw, sila Bugoy na Koy-Koy, mga haslin na yan, tangina, pabata yung lalaki na gustong mag-make money. Habang yung mga babae, pabata yung nagiging pokpok na ewan. Diba kasi walang nagga-guide sa kanila ng tama dahil mga bagong kabataan sila na sponge pro max sila. Kung sino yung nagiging role model nila, yung babae nakikita puro kalaswaan, nagiging malaswa sa murang edad. Yung mga lalaki putang nakikita puro haslin. Tangina, parang ata ngayon, 6 sa 10 kabataang lalaki ngayon, putang ina may clothing line eh. Nagtitinda eh. Nagpapapera eh. Humahaslin. Mukhang cringe lang dun sa mata ng iba. Pero putang ina, haslin is haslin. Sa murang edad, kabahang ka dyan. Di ba mas gusto niyang magnegosyo kaysa mag-aral? Kabahang ka dyan. Diba? Ngayon, tingin ko, ang next, kung marami nang nag-hustlin ngayon, dahil marami nagko-content ng mga nag-hustlin na lalaki, ang gusto ko naman iambag ay, paano mo ma-handle or paano mo makikip or paano ka titindig bilang lalaki para hindi mo lang ma-attract, ma-nurture mo yung strong, independent, high-value women. Yeah. Kasi nangyayari, kunwari, ako, alpha male ako, tas strong independent, parang X to. Kasi gusto ko siya lang, sa bahay lang siya, wala kang gagawin. Hindi. Kung talagang the shit ka, di ba? Paano yung magiging dynamics nyo? Paano mo ma-handle at paano mo malilid? Yung malupit na babae. Exactly. Kasi hindi na to, nasa makabagong panahon na tayo, meant na ring maging leader malupit sila. Ang babae. Oo naman. Capable na rin sila. Oo. Ngayon, isipin mo, bilang lalaking nagpapalupit, tas magkakaroon ka ng babaeng malupit din, isipin mo saan kayo makakarating. Exactly. Saan kayo makakarating. So anong gusto mong partner, Brad? Yeah. Ikukulong mo sa bahay dahil gusto mo siya magluto, magtanggal ng sapatos mo. Yun yung gusto mong partner sa empire mo. Diba? Kaya nga yung king, ang kasama niya, queen lagi. Exactly. Paano mo tutulungan, i-mold din, diba, na maging queen, yung strong, independent woman. Na hindi lang ito yung, okay, pinag-fix marriage kayo, okay, diba? Kundi dahil nagkagustuhan kayo kasi ikaw bilang lalaki, capable ka at nakikita ka rin niya na capable kang i-handle, i-lead siya at magpapasakop siya sa'yo. Yeah. Match kayo. Isang magandang indikasyon din para makita nyo kung hindi na kayo to longest na lalaki. Check nyo yung mga naging ex nyo. Pag yung previous partner mo gumanda yung buhay nung nasa poder mo siya, masasabi natin okay ka.
Kasi may mga ganun parang yun yung may mga purpose tayo sa buhay na mga meant talagang mangyari. Like for example, naging kayo, gumanda buhay nyo pareho habang kayo pa, tas nagkahiwalay kayo, hindi kayo nagkatuluyan. Pero kung titignan mo maigi, gumanda buhay mo, gumanda buhay niya, na-serve nyo yung purpose as good partner sa isa't isa noong mga panahon na yon. Ngayon, ikaw bilang lalaki, check mo yung sarili mo, magpakatotoo ka. Kung nag-girlfriend ka or jumojowa ka, lumalandi ka para kumantot lang ng kumantot, tas wala ka namang nagiging ambag sa pagkatao ng babae, para lumupit siya, wala ka pa sa tamang hulog. Wala ka pa sa tamang tono. Kasi dapat lumulupit yung babae sa poder mo. 'Di ba? Hindi siya nalulosyang na ewan, hindi siya nawawala ng spark sa life dahil nasa poder mo siya. Maraming ganun Pumangit yung babae na wala yung apoy niya nang dahil dun sa lalaki. Ngayon, check yourself. Kailangan bilang lalaki na powerful, na influential, na provider, na leader. Kung sino yung dumadaan sa yung babae, dapat tumitindi yun. Diba? O tol, isipin mo, pinag-usapan natin, syndicate, maglalabas sila ng podcast, Women Empowerment. Pero nakatulong ako sa insight sa kanila dahil yung mga tinuturo mo sa akin, yun din yung binababa ko sa kanila. Diba? Which brings me to, eto na yung mga niluluto mo. Yeah. Eto na yung mga kinikreate mo. Expansion Kaya kung sagad, no? kakausapin natin kayo mga tol, di ba, na mga nanonood, ikaw naman, ano ang gusto mong i-create sa mundo? Kasi yung ripple effect na pwede mong mabuo, hindi lang direct, hanggang indirect. Yeah. At i-acknowledge mo na galing yun sa kagalingan mo. Diba? Kaya nga yung lumang henerasyon masyadong hard sa sarili. Ako masyadong hard sa sarili ko. Yeah. At ngayon ko lang unti-unti ina-acknowledge na hindi, magaling naman pala ako eh. Yeah. Kasi kung puro hard lang yung sinasabi mo sa sarili mo, puro hard. Okay, makakakuha ka ng resulta, pero yung proseso at experience kung paano mo siya na-create, hindi ko alam kung masaya ka o gugustuhin mo pang mabuhay. Kasi posible naman na makakreate ka ng magandang resulta at the same time yung experience at proseso na ginanapan mo along the way ay may peace of mind, maganda, Na-enjoy mo. positibo, marami kang natutunan, nakaambag sa growth mo, nakapag-create ka rin ng mas maraming impact sa ibang tao. Yun, at the same time, yun nga, nakapag-create ng impact sa iba't ibang tao. Regardless kung partner mo man siya, kapamilya or what, kung sino yung nakapaligid sa'yo, basta nakakapag-create ka, indirect man. Kasi masasabi natin na bago ka, kasi doon nauubos yung tao actually. Doon sila nauubos yung kagustuhan nilang maging impact sa society, makatulong, maging channel of blessing habang hindi pa sila okay sa sarili nila. Parang may ganung may ganung ini-explain sa IM, di ba, na parang hindi ka pwedeng magbigay ng tubig kung hindi ka pa apaw-apaw. 'Di ba? Kasi kung bibigyan ng tubig nang hindi pa continuous yung flow sa'yo, hindi pa autopilot, mauubos ka lang din. Yes, napakaganda niyan at mukhang malalim pakinggan at mukhang mahirap gawin. Pero kaya mo yan simulan sa mga simpleng pamamaraan. Gaya ng Di ba nga sinasabi, cannot give what you do not have. Gusto mong magbigay ng impact. Saan ba galing ang impact? Pagmamahal yan Di ba? So paano ka makapagbibigay ng pagmamahal kung wala kang practice sa sarili mo? ng pagmamahal sa sarili mo? Yeah. Ito yung sasabing self-love Self-care, self-love. Correct. Tutukan mo sarili mo. Sa panahon ngayon, sa panahon dati, kay konting history, ang tawag dito ay personal development, self-development. O maaaring hindi pa nag-i-evolve ito into self-mastery or personal mastery ngayon. So yung self-development dati is meron kang gustong outcome, i-program mo yung sarili mo, gumawa ka ng mga habits, daily routine. At ito rin yung mga, kung nanonood ka ng mga YouTube channel, makikita mo yung mga successful na tao, kung meron man silang pattern, lahat sila ay may structure sa kanilang personal na buhay. Kaya sila nakakatodo sa kanilang negosyo at sa pagko-contribute sa society. Dahil morning, anong gagawin nila? I'm gonna take care of myself, gising, workout ako, nourish myself, lahat. Spiritual. Kain ako ng tama. Diba? Bago ako sasabak sa gera. Yeah. At hindi lang to nag-uumpisa sa umaga. Paano ka naghanda kinagabihan para harapin mo ang umaga? Kinabukasan,
Continuous. Araw-araw. So, self-care, personal mastery. Pagharian mo yung sarili mong realidad, pagharian mo yung sarili mong mundo para maging impact ka sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi pag tuloy-tuloy na yan, okay ka na. Kasi hindi pwedeng, ang nangyayari niyan, pag hindi ka pa fulfilled or satisfied sa personal mong kaganapan, tutulong ka. Yeah. Akala mo lang, tulong yan, pero nag-i-expect ka ng kapalit dyan eh. Ang mangyayari sa'yo niyan, pag ikaw yung nangailangan, na dapat nga hindi ka na nangangailangan, bago ka tumulong, dapat wala ka ng kailangan eh. Yeah. Ngayon, hindi ka pa puno, tumulong ka, ikaw yung nangailangan bigla, walang tumulong sa'yo, galit ang kapalit. Tang ina nyo, Omsim. nung kayo, tinulungan ko, nung ako, puwi ng ina nyo, asang kayo. Sino may kasalanan? Tang inang yabang mo eh. Pakiramdam mo, ikaw lang yung capable. Pakiramdam mo, ikaw lang yung may kaya. Pakiramdam mo, ikaw lang yung may tira. Kung titignan mo, pare-pares lang naman dalawa kamay nyo. Yeah. Pare-pares dalawa paa nyo. May kanya-kanya kayong utak. Pero dahil nagyabang ka, gusto mong mapid yung ego mo, ikaw yung capable, ikaw yung tutulong, kahit hindi ka pa puno, naubos ka. Ikaw ngayon may kailangan ng tulong. Walang tumutulong. Itong ina nyo talaga. Pare-pares kayo. Tantado. Nanisi pa ang wala. Huwag mayabang. Huwag mayabang. Pukusan yung sarili. Tignan yung sarili sa salamin. Okay, hindi ka pwedeng maging channel ng blessing. Hindi ka pwedeng maging impact sa society or sa mga nakapaligid sa'yo kung ikaw mismo hindi mo pa ginagawang impactful yung buhay mo. Yeah. That ikaw mismo yung ma-amaze sa buhay mo eh. Yeah. Diba? Hindi pwedeng, hindi ka pa na-amaze sa buhay mo. Nagkaroon ka lang ng pera, akala mo yun na yun. Pero ikaw muna unang ma-inlove sa sarili mo. Ikaw yung unang ma-amaze, ikaw yung unang pumalakpak sa sarili mo. Para pwede mo siyang i-share. Diba? Kayong kupal, huwag kayong mayabang. Tingin sa salamin, self-reflect nga eh. Ngayon tinatawag eh. Yun kasi yung nalilimutan madalas. Tignan yung sarili. Minsan kasi nakakatakot din tignan yung sarili. Totoo din. Kasi doon na yung real talk na ano eh. Alam mong hindi, like for example, sa pangangatawan. Hindi na okay yung pangangatawan ko ah. Pero, hindi, baka kayang itago ng oversized t-shirt. Diba? Ikaw mismo, gusto mo lang ng band-aid. Diba? Pero gusto mong gumamot ng sugat sa paligid mo. Diba? Sa paligid mo, gusto mong operahan yung malaki nilang sugat para maging okay sila while yung sarili mo, gusto mong tapalan lang ng band-aid na alam mong hindi naman gagaling yan right away. Minsan nga, andyan lang yan eh. Habang buhay na siyang sugat, tinatapalan mo lang eh. Pag sa sarili mo, madamot ka. Pag sa sarili mo, okay na yan. Pero pag sa paligid mo, todo. Doon ka mauubos. Doon nauubos yung pagkatao mo. Ngayon, titignan ka ng mga bagong kabataan. Siyempre, magaling mag-analyze yung mga bagong kabataan. Tang ina, hindi pinupukusan yung sarili, oh. Naging 30, 40 na lang, hindi masaya sa buhay, oh. Wala ka, hindi mo man gusto, may mga luluck up sa'yo, may mga gagaya sa'yo, naka-influence ka paano maging miserable yung buhay. Diba? Ngayon, makakita ka ng kabataan na palpak yung lifestyle, tang ina kasi nung pinagagawa mo. Diba? May mga ganun eh. Like for example, tsahin ka na. Yung mga pamangkin mo, kesyo ang lalambot. Kamusta ka bang tsahin? Diba? Kamusta ka bang tsahin? Kamusta ka bang ate? Diba? Grabe. So kung ano yung meron sa kabataan ngayon, reflection lang din yun ng kung sino tayo, anong pinaggagawa natin. Ang tindi ng baksakan mo ngayon, bro. Kaya maganda tong once a week tayo, tapos tinotodo natin yan sa shoot tayo once a week, tinotodo natin sa isang magdamag. Kasi ang dami, bro, ibang-iba yung baon mo nang nag-umpisa tayo. Man, hindi ko alam kung naririnig mo yung sarili mo, saan mo hinuhugot yung mga yan. Ako kumbaga hindi na ako nag-iisip actually. Ang bangis, Kasi yung 3 years na ginawa ko, tangina puro ko isip ng isip, napagod ako eh. Napagod ako. Ngayon, kung anong nasabi ko, pwedeng nasabi ko. Kung ano yung nasabi ko, pwedeng na-offend ka, hindi mo na-gets. Pero kung ano yung nasabi ko na. Para sa akin yan, ang definition ng strength. Na maging komportable kang magkamali. Yeah. Dahil yun yung totoo
Meron bang taong Perfect, pukin ng ina, guwapings. perfecto? Kasi komportable kang magkamali at the same time, secured ka kasi, self-assurance ba? Sa sarili mo, okay, nagkamali ako, edi sorry, edi bangon tayo ulit, I'll be better. Yeah. Hindi kung ganun ka ng ganun lagi, imagine yung 1%, 1%, 1% na kakashift mo lagi na be better, Yeah. palagi kang be better. Ano ka na ng isang taon? 1H ka na, no? Kaya Buo Brad, ka ramdam na. ko yung ano mo, yung be better mo ng isang buwan. Ramdam ko, Brad. Diba? O, nakakatuwa yung ganun na, tama, nag-a-affirman kami. Bading ba yan? Hindi, di ba? Nag-a-affirman kami, kumbaga, ina-acknowledge niya yung mga nakikita niyang nagiging okay sa akin. Tapos ako, syempre, nabubus ako. Maganda yung epekto sa akin. So, maganda yung ganun sa umpisa niyo sa mga tropahan niyo. Kasi, parang mas nakakailang sa pamilya kaysa sa tropahan, no? Oh. Umpisa niyo sa tropahan Oo, niyo. tama, Kung doon tama, kayo tama. komportable, di ba? Practice area mo ba ng relationship? Mga tropahan nyo, kunyari, nagbabasketball kayo, ang ganda nung pasa. Tang ina, apiran mo. Tang ina, gagong ganda nun. Oo. Tang ina, isa pa nun. Oh, Mga di ganun. ba, puta? Affirm bang, galing nun, sa panun pre. Tang ina, pag sumablay, wag mong murahin. Tang ina, kasi ba't mo tinira? Hindi, pag sumablay, onti pa, sa pa. Sa Mga atin ganun. kasing mga lalaki, ang default sa atin, okay, ano to eh, okay, spiritual tayo, papasok tayo ng masculine energy, feminine energy, kaya naging toxic yung masculinity kasi hindi natin nire-recognize na kailangan din natin ng feminine energy. Yeah. So ngayon sa ating mga lalaki, normal sa atin na yung iron sharpens iron definition is i-call out kita lagi, papansinin ko lagi yung mga mali mo. Hindi ko sabing mali yun. Okay yun. Yeah. Balansihin mo rin. Yeah. Kung may maganda, purihin mo rin. I-acknowledge mo rin, ipaalala mo rin. Yeah. So dalawa. Totoo. Yeah. Kaya nga siya nag-e-exist, no? Yung feminine energy at masculine energy. Kaya siya nag-e-exist. Kaya siya nilapag ng creator dito sa mundo. Kaya nag-e-exist yung dalawang enerhiya na yun. Meant siya na i-absorb mo pareho. Meant siya na magkaroon ka pareho. Kasi pag isa lang yung meron ka doon, like for example, before yung naunang 3 years ko dito sa internet, wala akong ibang ginawa kundi tigas ng tigas. May mga tao din na na-experience ko sa kanila yung tigas. Never silang naging malambot sa akin. Kasi wala akong ibang ginawa kundi tigasan eh. Di ba kasi ganun before eh, di ba? Dapat sa buhay, cruel ang world. Tangina dat para kang burat dat lagi kang matigas. Wala. Ngayon, gusto mo ng, ano ba yung comfort, pre? Ano ba yung komportable? Matigas ba? Di ba malambot? So, kailangan mo ring maging malambot. Di ba? Balance dapat. You know, like for example, ang sarap ng sopa, matigas ba to? Kahit naman yung burat lumalambot eh. Alam mo, totoo din. Di ba? Lagi ba matigas yan? Kaya nga, di ba? So, kailangan yun, kombinasyon, tigas at lambot. Hindi ka titigas kundi ka nanlalambot. Tapos, hindi ka naman magiging komportable sa pagiging matigas kung hindi ka magiging malambot pa minsan-minsan. Tol, kaya ako nasabing strength at kapangyarihan yan kasi para yan ang maging kapangyarihan, nanggagaling yan sa karunungan eh. Kung kailan mo yan gagamitin, i-activate at i-deactivate. Yeah. Para doon sa gusto mong ma-achieve, sa intention mo, sa goal mo. Kaya kung isa-summarize natin, walang mahina dito. Kasi kung mahina sa henerasyon, lahat tayo, meron tayong sari-sariling kahinaan. Tangin na pre, sila ang perfect na individual, yung mga kabataan ngayon. Kasi meron sila nung tigas at lambot. Oh, Diba? yes! Like for example, sinasabi nyong mahina yung mental health nila. Pero at the same time, sobrang tikas nila sa part na sugal lang sila ng sugal sa mga iba't ibang bagay. Diba? Tama. Sugal lang sila, tinatapangan nilang i-absorb tong gantong bagay, aralin nila to, i-execute nila. Sobrang tigas nun. Oo, bro. Sobrang siga mo nun. At the same time na, sige, sabihin natin na longing sila sa atensyon. Kasi nga galing sila, karamihan dyan sa mga Gen Z, galing sa broken family. Gawa ng naging tolongis na yung batch natin. Longing sila sa pagmamahal, sa care, i-express nila yon para makuha nila. Isipin mo, sobrang smart move din nun. Hindi man nila intention na gawin yun, pero subconsciously, ginagawa na nila na kailangan kong iparamdam sa kanilang nalulungkot ako. Ano bang nare-receive nila pagkatapos? May mga comfort. Okay lang yan, be. Okay lang yan, be. Kaya mo yan. Mga ganun, di ba? Be, saan ka? Puntahan kita. Kamusta? Di ba? Nandiyan na yung mga tropa na nagko-comfort sa kanya. So sila, yung mga Gen Z, hindi sila mahina. Sila yung perfectong individual. Kaya nga sila yung pag-asa ng bayan. Yeah. Binabalansin nila yung buhay. Tigas at lambot.
Hindi pwedeng tigas lang. Kasi kung tigas lang, tangina, para kang bato nun. Hindi ka Yeah. nagagalaw soon. Lulumuting ka lang. Pangkakalso ka sa sasakyan. Wala kang bitaw. Eh kung balanse ka. Pag balanse, tigas at lambot, clay. Pwede Yeah. kang mamold sa iba't ibang Yes. kung ano man na mag-fit ka. Fit ka sa lahat. Kasi nga balanse ka. Clay. Pwede siyang matigas. Laruin mo siya lalambot. Imagine yung anong mga posibilidad ang pwede mong ma-exposure, ma-experience, mabuksan dahil clay ka. Oo. Nagiging limitado ka sa pagiging matigas mo. Bato ka. So ano ka? Bato ka pang panambak ka lang, pangalso ka lang, pangpukpok ka lang. So limitado, marami pa pero limitado. Versus kung clay ka, sobrang flexible mo. Pwede kang mamold. Depende sa kung sino yung nagmo-mold sa'yo. Di ba? Pag na-mold ka ng tama, di maganda yung kinalabasan mo. Di ba? Kaya gawin nyo lang balance. Okay? Gusto ko pang idagdag. Goods na ako, man. Diba? Maging balanse lang kayo. Parang kami. Kabutihan at kadiliman. Balanse. Perfectong-perfecto yung dynamics. Diba? Kaya nagugustuhan nyo. Hindi nyo man napapansin kayo. Pero kaya nyo nagugustuhan. Yun. Kasi parang yin yang effect eh. Bilog na bilog eh. Diba? Ganda nung ikot eh. Diba? Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, like, comment, and subscribe syempre. Share nyo sa mga tropa nyo or what. Tangina, wag nyo i-gatekeep. Yes. Diba? Pag nakita nyo yung mga reels namin sa TikTok or sa Facebook, share nyo, isang matindi lang. Kasi ano yan, suporta yan sa amin, syempre. Para magtuloy-tuloy. Again, hindi kami pilantropong Poncio Pilato dito na ginagawa namin to ng kawang gawa. Isa rin to sa mga method namin para ma-achieve namin yung mga sa tingin naming mission namin. Yes. Ngayong 2026, okay? Yung pag-comment, pag-subscribe, malaking support yan. Yung pag-share ng mga makikita yung reels namin sa Facebook, TikTok, sobrang solid na suporta niyan. Yun lang. Like, comment, and subscribe. At to klase, supremo na mga liitim mong classes na pangit. Na bad trip ka na sa akin last time. Hindi mo lang matandaan yung pangalan ko. Pero ito, pinapanood mo ako ngayon dito. MJ Aguilar, ang boses na yung konsensyang nagsasabing, Top G, Stop God. Alam mo talaga. Loko!